Happy Friday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang mayamang pag-iingat sa ating mga pagpapahinga at ngayong umaga ay muli tayong pinagkalooban ng isang buhay at kalakasan upang maging sapat na madama natin ang biyaya ng Diyos sa buong araw na ito sapagkat siya ang ating Panginoon Diyos na mapagmahal sa atin. At tayo po ay magpapatuloy sa ating online morning devotion sa umagang ito sa ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul, na ating sisimulan ang araw na ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po ng ating topic sa umagang ito, Ugnayang kay Kristo, Lakas ng Pamilyang Kristiyano, Part 2. Ang ating batayan talata ay muli po nating mababasa sa Efeso 5:22 to 25. Na ang wika po, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Noong Thursday morning po ay ating tinalakay yung point number 1 para po sa isang ugnayan kay Kristo na siyang nagdudulot ng lakas ng pamilyang Kristiyano. Ang sabi nga po, nagas na pag-ibig sa buong pamilya. Relationship with Christ holds pure love for the whole family. So tingnan po natin ngayon ang ating point number 2 at point number 3 sa ating pong pagpapatuloy. Sabi po sa point number 2, ang ugnayang kay Kristo ay nagtataglay ng kapakumbabaan sa pagitan ng mag-asawa. Relationship with Christ holds humility between husband and wife. So tignan po natin yung ating binasang talata kanina sa 22 at sa verse 25. Yan po ay mga talata, mga kalalakihan, kababaihan na mag-asawa na yung pagpapakumbaba at pagpapasakop sa isa't isa ay kinakailangan mapangyari. Ang sabi po sa 22, chapter 5 ng Efeso, pasakop, ang babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ang pagpapasakop ay tanda ng pagpapakumbaba. Mga kababaihang may asawa, gaano kayo kabuti sa pagpapasakop sa inyong mga asawa? Ang nais nyo ba ay nasa iyo lang ang lahat? Ang iniisip mo bang paraan ay sa iyo lamang? Paano mo pinapahalagahan ang pagdedesisyon ng iyong asawa? Paano ka nagpapakumbaba sa iyong asawa? Yan. Sunod-sunod na tanong po yan para sa mga kababaihan sa inyong karakter, sa aspeto ng pagpapasakop at pagpapakumbaba. Tandaan po natin, ang pagpapakumbaba ay tunay na mahirap gawin kung ang mga asawang lalaki ay hindi tulad ni Kristo. Meron nung pataon na hirap tayo magpakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Kung minsan may mga problema sa pagpapasakop sa mga asawang lalaki dahil sa kanilang mga behavior. Isa ring problema na mga kababaihan ng may asawa ay ayaw o hindi talaga willing magpasakop. Kaya mga kababaihan na may asawa, patuloy po kayong humingi ng tulong at lakas sa Panginoon upang ang espiritu ng pagpapakumbaba at pagpapasya, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Mga asawang lalaki ay kailangang makita ang kanyang asawa as a precious as Jesus does the church.
Kailangan makita ng mga asawang lalaki kung ano ang tingin at ginawa ng Panginoong Hesus sa iglesia. At ganito rin ang dapat gawin ng mga lalaki sa kanilang asawang babae. Number 1, sabi nga po, Jesus ay nag-sacrifice. Kapag ibinigay ninyo ang inyong mga sarili in the best interest ng inyong mga asawa para sa kanilang kapakanan, ay nabe-very good tayo sa ating Panginoong Hesus. Ganun din ang magandang katangian ng Panginoon sa pagmamahal niya sa iglesia. Jesus ay passionate. So, kayo ba ang mga kalalakihan ay passionate rin sa inyong mga asawa? Paano ba kayo nagmi-minister sa kanila? Paano nyo ba inilalarawan o nire-represent ang ating Panginoong Hesus sa kanila? Binibigyan ba natin sila ng matutularan tulad ng pagtulad natin kay Jesus? Isa pong magandang katangian ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa iglesia, si Jesus ay protective sa iglesia. Tayo po mga kalalakihan, paano nyo binibigyan ng proteksyon ng inyong mga asawa laban sa mga kaaway? Paano nyo binibigyan ng proteksyon at reputasyon ang inyong mga asawa? Kasama na rin ang ating mga anak, ang buong pamilya. Nanindigan ba at pinagtatanggol natin sila? Talagang tayo ay naroon upang ipagtanggol sila, lalo na kung tayo ay nasa tama. Sabi nga po sa Colossus 3:19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, huwag kayong maging malupit sa kanila. So dapat po ang ating nagiging driving force ay pagmamahal, pag-ibig, at katulad ng magandang katangian ng ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa iglesia, ang ating Panginoong Hesus ay talagang naroon ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kahabagan, at ang kanyang pangangalaga. So dahil doon, tayo ay dapat magpatuloy, no, sa isang masayang pamilya katulad po nung ating tinatalakay sa point number 2, kinakailangan ng pagpapakumbaba sa pagitan ng mag-asawa. At para mapangyari yun, tayo ay dapat lagi nakaugnay kay Kristo. Sabi po sa ating point number 3, ang ugnayan kay Kristo ay nagtataglay na gawi para sa mga bata. So ito naman po ay tumutukoy para sa ating mga supling. Relationship with Christ holds heavenly habits for children. Meron pong isang nakatutuwang kwento. Ang sabi po, merong isang batang nagngangalang Johnny na nag-misbehave. At sa kanyang pag-misbehave, may ginawa siya na hindi maganda. Pagkatapos ito ay nakatingin siya sa kanyang mami na parang humihingi ng tulong para hindi siya paluin ng kanyang daddy. Pagkatapos ito ay tumakbo siya at yumakap sa kanyang mami at sinabi niya sa kanyang mami, "Mami, dapat ang pinakasalan mo ay si Jesus because Jesus loves the little children." Totoong mahal ng ating Panginoong Hesus sa mga bata, ngunit pinahintulutan din niya ang pagdidisiplina na may pag-ibig. Ako ay naniniwala sa pagdidisiplina na may pag-ibig na kung minsan ay nariyan occasionally ang pagpalo, stand in the corner, inabot pa yan, ng ibang mga bata. Nung maliliit tayo, ganyan, maging sa school, talagang naroon ang ilang mga pagdisiplina. Ngunit pagkatapos ng mataimtim na pagdisiplina, ay kinakailangan din mataimtim na pag-uusap kung bakit siya napalo o napatayo. Pagtatanong sa kung anong naramdaman ng mga anak at pagsasabi na mahal natin sila. Kung minsan, ang mga magulang ay lumalagpas din sa pagdisiplina out of anger and frustration pagkatapos na isip nila ito na mali pala. We must discipline our children in love. Sabi nga po sa Ephesians 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayo sa saway at aral ng ating Panginoon. Sa lahat ng gagawin ng magulang, ang kanilang motibo ay pagmamahal. At kabilang dito ang pagdisiplina. Kapag ito ang ginawa na may pagmamahal, pagdisiplina ay magiging appropriate. Ang mabuting ugnayan kay Kristo ang dapat maging
driving force sa likod ng ating mga relationships. Ito ay bibigay ng isang lasting impression. So, patuloy pong papanalangin natin sa umagang ito ang bawat pamilya at nawa patuloy kayong samahan at ingatan ng ating Panginoon Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan at salamat po sa pamilya ng bawat isa na ipinagkaloob mo sa amin at patuloy ko po silang itinataas at dinadalangin na maghari po ang pagmamahalan, pagpapakumbaba, pag-unawaan at yung magandang katangian ng isang ama na alakay. Pero hindi po, Panginoon, kayong dinadalangin na sa kanilang pagpasok ngayon sa work and school, ang iyong pong pagpapala sa pamamagitan ng pag-iingat ay madama ng aking mga kapatid. Din po kami, Panginoon, kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Amin po silang itinataas sa iyo ang iyong dakilang pagpapagaling sa kanilang mga pananampalataya at ilang mga medical procedures ay makatulong para sa kanilang kalakasan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at kami po ay iyong pagpalain sa buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.